Ka-express, hindi na kaya ng NBA ang mga maliliit lang. Eto ngayon ang sigaw ng maraming basketball fans matapos muling umugong ang pangalan ni Kai Sotto kasabay ng pagdomina ni Victor Wembanyama sa NBA playoffs. Habang pinapakita ni Wemby sa buong mundo kung gaano kalithal ang isang modern 7-footer, may shooting, handles, depensa at mataas na basketball IQ, maraming Pinoy fans ang naniniwalang may isang player na kayang sumabay sa bagong evolution na ito, si Kai Sotto. Hindi na ito simpleng Pinoy pride lang, sa totoo lang, nagbabago na talaga ang direksyon ng basketball. Ang NBA ngayon ay muling bumabalik sa halaga ng elite big man, si Wemby mismo ang ebidensya. Sa edad na 22, nag-average siya ng elite offensive numbers habang ginagawang contender ang Spurs. Umabot na siya sa historic 41 point, 24 rebound playoff performance laban sa OKC nitong conference finals. At dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Dahil kung titingnan mo ng mabuti, pareha silang produkto ng bagong henerasyon ng big men. Hindi traditional post-up center si Kai, marunong magpasa, may touch sa perimeter, marunong magbasa ng spacing at higit sa lahat, mataas ang instinct sa depensa. Kahit hindi pa siya established sa NBA, maraming scouts noon ang humanga sa kanyang mobility at shot blocking potential. At mas lalong uminit ang usapan matapos ang balitang officially hiwalay na si Kai sa kanyang Japan B-League team ngayong 2026 off-season. Isang senyales na posible naman siyang sumubok sa NBA path. At habang si Wemby ang hari ngayon ng bagong big man era, may mga Pinoy na naniniwalang baka si Kai ang isa sa susunod na susubok tumapat sa kanya. Well, nakakagulat isipin, pero parang unti-unting bumabalik ang NBA sa panahon ng higante. Noong nakarang dekada, halos pinatay ng small ball era ang traditional centers. Ang mahalaga noon, shooting, switching, mabilis na guards at puro tres. Maraming nagsabi na obstacle na raw ang 7-footer. Pero ngayon, biglang nag-iba ang ihip ng hangin dahil sa pagdating ni Wemby. Hindi lang siya basta matagad, isa siyang basketball mutation. Isipin mo, 7'4" na kayang magdala ng bola, kumitik ng tres, bumlock mula sa paint hanggang perimeter, at mag-control ng buong depensa nang hindi gumagalaw ng todo. Sa 2026 playoff, pinakita niya kung bakit maraming analyst ang naniniwalang siya na ang future face of the NBA. Nagkaroon siya ng historic 41 points and 24 rebounds laban sa OKC sa Western Conference Finals habang binabago ang takbo ng laro sa magkabilang dulo ng court. At ang mas nakakatakot pa rito, bata pa siya. Si Wemby ngayon ang simbolo ng bagong era. Hindi na sapat ang simpleng height lang, kailangang skilled, mabilis mag-isip, kayang maglaro kahit saan sa court, kaya maraming teams ngayon ang naghahanap ng unicorn bigs. At dito biglang nagiging interesting ang pangalan ni Kai Sotto. Dahil kahit maraming critics ang tumawa noon sa NBA dream niya, hindi may kakaila na pasok siya sa prototype ng bagong modern center. 7'3" si Kai, may soft touch, may passing vision at may natural shot blocking instinct. Hindi siya yung mabigat at mabagal na center noong 90s. Ang laro niya ay mas bagay sa modern spacing system. Well, sa katunayan, noon pa man, kitaan na siya ng NBA level flashes. Nagkaroon siya ng Summer League exposure sa Orlando Magic organization at ilang NBA workouts noong mga nakaraang taon. Yes, hindi pa siya sumabog tulad ni Wemby. Pero ang tanong ngayon ng maraming fans, what if tama lang talaga ang timing ng evolution ng basketball para kay Kai? Dahil kung noong 2010 siya pumasok, baka mahirapan talaga siyang makahanap ng role. Pero ngayong bumabalik ang halaga ng elite length, rim protection at versatile big man, biglang nagiging relevant ulit ang skill set niya. At pansinin mo rin ang trend ngayon sa NBA, hindi lang si Wemby, nariyan sina Chet Holmgren, Evan Mobley at ibang mahalagang bigs na kayang dumepensa sa perimeter habang may offensive versatility. Ang NBA ngayon ay parang laboratory ng mga giant skilled players. Kaya para sa maraming Pinoy fans, hindi na fantasy ang idea na pwedeng magkaroon ng role si Kai sa league. Dahil sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang maging dominant scorer agad para maging foulable kapag kaya mong mag-protect ng rim, gumalaw sa depensa at maglaro ng matalino, may chance ka. At isang bagay ay hindi pwedeng itanggi tungkol kay Kai, mataas ang kanyang basketball IQ. Hindi siya yung player na umasa lang sa tangkad. Marami sa kanyang blocks nangangailangan ng anticipation. Marami sa magandang plays niya nanggaling sa tamang positioning.
at yung misma ang klase ng intelligence na hinahanap ngayon ng modern NBA systems. At habang lumalakas si Wemby at binabago ang tingin ng mundo sa mga higante, unti-unti ring bumabalik ang pag-asa na baka may lugar pa rin ang isang Pinoy giant sa pinakamalaking liga sa mundo. Pero ang pinakadelikadong bagay tungkol kay Kai ay hindi lang ang kanyang height, kundi ang posibilidad na hindi pa natin nakikita ang final version niya. Sa dami ng pinagdaanan ni Kai mula sa pressure bilang future of Philippine basketball hanggang sa sunod-sunod na liga sa Australia, Japan at international tournaments, parang napakabilis ng naging takbo ng kanyang career. Maraming fans ang gusto agad makita siya na maging instant NBA star. Maraming critics na agad siyang hinusgahan nung hindi siya na-draft. Pero kung susuriin mong mabuti ang modern NBA ngayon, may isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng big men agad sumasabog. Si Giannis Antetokounmpo halos project player nung rookie year niya. Si Rudy Gobert ilang taon bago naging defensive monster. Kahit si Wemby mismo, kahit superstar level na ngayon, dumaan pa rin sa physical adjustments laban sa lakas ng NBA veterans. At dito pa mapasok ang isa sa pinakamahalagang advantage ni Kai, basketball IQ. Hindi ito laging nakikita sa stats, hindi ito laging viral sa highlights, pero ito ang klase ng skill na gustong-gusto ng professional coaches. Ang kakayahang magbasa ng rotations, ang timing sa help defense, ang awareness kung kailan dapat umatake at kailan dapat magstay sa sistema. Kapag pinapanood mo si Kai sa gilas, mapapansin mo, hindi siya selfish player, hindi niya pinipilit ang laro, marami siyang ginagawa na hindi agad nakikita sa box score. Screen setting, weak side rotations, communication sa depensa at interior spacing. At sa modern NBA, napakalaking bagay niyan. Dahil habang lumalakas ang offensive firepower ng liga, mas nagiging mahalaga ang intelligent defenders na kayang mag-adjust sa mabilis na sistema. Kaya nga, sobrang taas ng value ngayon ng rim protectors na may mobility. At ito rin ang dahilan kung bakit maraming fans ang naniniwalang posibleng maging Wemby stopper prototype si Kai balang araw. Well, hindi ibig sabihin ito na kaya niyang dominahin si Wemby one-on-one ngayon. Masyadong advanced pa si Wemby offensively. Pero ang ibig sabihin nito, may rare physical tools si Kai para hindi agad ma-overpower laban sa mga katulad niyang giant creators. May height siya, may haba ng galamay, may instincts at higit sa lahat, hindi siya natatakot sa malalaking matchups. Well, sa katunayan, ilang international games na rin ang nagpakita na kaya niya makipagsabayan physically sa world-level big man kapag nasa tamang sistema si Kai. Kaya lalo pang umiinit ang usapan ngayong officially naghiwalay na siya at ang kanyang Japan B-League team ngayong off-season. Bagay na muling nabukas ng NBA speculation. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento o kinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.